Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Bakit mo hinawakan ang tiyan ng asawa ko? Nanghihipo ka ba? Wala naman. Anong wala? Kitang-kita ko eh. Aba, duda na ako nito ha. Ito na siguro ang hinihintay ko. Siyang gumagambala dito sa inyo. Siguradong takam na takam ito sa bata kaya pabalik-balik. Eto, nadali ko. Dito sa mundong ibabaw, walang sinong mang tao ang may kakayahang makita ang kanyang hinaharap. Maliban na lang kung nakipag-anib ka sa mga sakop ng dilim o di kaya'y nakikipagkompetensya sa Panginoon. Sapagkat ang totoong nakakaalam nun, walang iba kundi ang Diyos lamang na siyang may likha sa lahat. Sabi ni Lolo, kung minsan mapaglaro ang tadhana, kahit gaano ka pakabuti, kung nakaukit na ang ganoong pangyayari, wala kang magagawa. Naging masama sa paningin ng iba dahil sa pagtatanggol sa pamilya upang maiwas sa kapahamakan. Na kapag minalas-malas, mapaparusahan gaya na lamang ng nangyari sa kwento ng aming lolo sa mother's side na itago na lang natin sa pangalang Lolo Paeng. Mapagpalang araw, Sir Alex. Ako si Jancel at meron akong ibabahaging kwento. Ayon sa aking nanay, nakatira sila sa bukid na kung saan ay payapa. Tahimik sapagkat malalayo ang agwat ng mga kabahayan at wala pang kuryente ng mga panahon na yon kaya wala ka talagang maririnig ng mga tugtog na malakas doon. Tanging mga huni ng ibon at iba pang insekto sa lugar ang nagsisilbing awit na mauulinigan mo roon. Ang lolo ko ay isang napakabuting tao. Ayon kay nanay, bagaman pagsasaka lang ang ikinabubuhay nila noon, kung baga kahit kulang ang kinikita sa pang-araw-araw na gastusin, kapag may nangangailangan at lalapit sa kanila, nagbibigay ito kahit wala nang matira para sa kanya. Mabait, masiyahin at mapagbigay kaya mahal siya ng mga tao sa lugar. Yung lalaking panganay na kapatid nila nanay, nang makapagtapos ito ng high school, nakipagsapalaran siya sa ibang lugar upang makatulong sa mga kapatid na nag-aaral pa sa elementarya. Sobrang payapa ng paninirahan nila noon sa bukid hanggang sa dumating itong mag-asawa sa lugar nila na parang Marjun daw ang pangalan. Sa umpisa ay maayos naman ngunit nalaman sa huli na meron itong tinatagong lihim sa pagkatao. Kung paano ito nabulgar, ganito ang nangyari. Isang araw, dumating si Tio kasama ang kasintahan nitong nooy malaki na ang tiyan. Medyo nagulat pa sina Lolo kasi nga, hindi nila alam na may kasintahan na pala si Tio Jerry at buntis na ito. Pero natuwa naman sila buhat ng magkakaroon na rin ng apo sa unang pagkakataon. Nagtayo sina Tito Jerry ng maliit na bahay, ilang metro ang layo mula sa bahay nila Lolo. Sa umpisa, maayos na maayos ang lahat. Ngunit nagbago ito noong may kalbaryong dumating sa buhay nila. Isang araw, doon sa talipapa, nagkasagutan si Tio Jerry at yung lalaking bagong salta sa baryo nila. Sa kadahilanan na hinawakan nito bigla ang tiyan ng buntis na si Tita Maye habang namimili ng isda. Pero bago mangyari yon ay nagkatanguan pa sila gawa ng magkakabaryo nga lang. Ngunit dahil may ginawa itong lalaki na hindi nagustuhan ni Tio, nagresulta ng hindi pagkakaunawaan. Nagkasagutan sila at muntik pang manuntok si Tio Jerry. Hindi napansin ni Marjon na nakita siya ni Tio sa ginawa nito.
Nagkalayo lang kasi sila noon dahil namimili rin si Tio. Napansin din ni Tia na may dumampi sa gilid ng kanyang tiyan kaya napatingin siya sa lalaki na ito. Si Tio naman, naalarma gawa ng sa isip-isip niya hinipuan ang kanyang asawa. Tapos nakita niya ring inamoy-amoy nito ang likod ni Tia kaya nagalit talaga si Tio. Anong ginawa mo? Bakit mo hinawakan ang tiyan ng asawa ko? Nanghihipo ka ba? Wala naman. Anong wala? Kitang-kita ko eh. Sabay akmang susuntukin ni Tio. Dali-dali naman silang inawat ng tindero at sinabihan na mag-usap lang. Manyakis itong matandang ito eh. Tabaryo pa naman tayo. Maggaganyan ka. Hindi ko naman inipuan ang asawa mo. Umayos ka ha. Bago-bago mo sa lugar namin, ganyan ka. May respeto ako sa mga nakakatanda sa akin pero sa ginawa mo, nakakawala ng respeto. Isda lang naman ang inabot ko. Nadampi lang yung kamay ko sa tiyan ng asawa mo. Matapos nun ay ngumiti ang lalaki na parabang nakaloko. Pagkatapos ay umalis. Sabi naman nung isang tindera, nakita niya rin umano yung ginawa na paghawak ng lalaki sa tiyan ni Tita Matet. Salaysay naman ni Tita, parang may kuryente umano yung kamay ng lalaki kasi pagdampi sa tiyan niya gumalaw ang bata sa loob. Pero nung sinita ni Tio Jerry, nawala yung pakiramdam na gano'n. Galit na galit ang tiyuhin ko sa nangyari. Balak niyang ipatawag sa barangay kaso inawat na rin siya ng kanyang asawa. Pagbigyan na lang dahil okay naman siya at hindi nasaktan. Magmula nun Sir Alex, gabi-gabing ginagambala sina Tio sa bahay nila ng mga nilalang na pag-aakala pa nila'y normal na mga hayop lang. Kapag oras ng tulog nila, pagpatak ng hating gabi niyan, nagigising si Tia Matet dahil aniya may umaakyat daw sa kanilang bubong at naglalakad ng dahan-dahan. Pawid lang ang bubong nun kaya maririnig talaga yung ingay. Kung hindi sa bubong, sa silong naman ng bahay nila kung minsan. May nauulinigan siyang ingay na parang hingal ng kung anong hayop na parabang may inaamoy-amoy. May mga pagkakataon naman na may pusang umaaligid sa bahay nila. Lahat ng pagpaparamdam na yon ay pinagsawalang bahala nila sa pag-aakalang normal na hayop lang ang gumagala. Hanggang sa isang gabi noon, nabulabog ang tulog ng mag-asawa bunsod ng nagising na lamang si Tia Matet. Nasa ibabaw na ng dingding ang kanyang mister na may tinutusok sa bubungan. Dahil binutas na pala ito ng isang aswang. Base sa salaysay ni Tio, nagising umano siya dahil may tumulo sa pisngi niya na sobrang baho na likido. Pagmulat niya, napansin niya agad na may gumagalaw sa bubong na nuibutas na pala. Pagkakita niya na parang may matang sumisilip doon, ay agad niyang kinuha ang itak sa tabi at walang kung ano-ano umakyat siya sa dingding pagkatapos ay tinusok-tusok yung butas. Mabuti na lang napansin niya kung hindi maaaring may nangyaring hindi kaaya-aya sa kanyang asawa. Pero normal na reaksyon lang sa kanila na inaswang dahil nga buntis. Dapat ay maging alerto upang hindi mabiktima. So ang ginawa nila, naging maingat at naglagay ng mga pangontra sa paligid ng bahay gaya na lamang ang naririnig natin sa mga kwentong pagpapausok ng goma tuwing gabi. Pero nung nagkapera, pinapalitan nila ng yero ang bubungan ng kwarto. Awa naman po ng Diyos, naging kampante ang tulog nila bawat gabi noon. Galit na galit naman si Lolo Paeng noon at sabi niya babantayan niya ang buntis. Minsan pa siyang nagbiro habang kumakain na kapag mahuli daw niya ang aswang, ipapahiya niya sa mga tao. Pero biro lang talaga yon. Nagkatawanan pa sila kasi nga hindi basta-basta mahuhuli ang aswang dahil hindi naman niya nakikita ng mga tao.
May kapangyarihan kaya hindi talaga basta-basta mahuhuli. Ngunit ang sinabi na yon ni Lolo Paeng, di sukat akalain na mangyayari talaga. At mas matindi pa dahil talagang nayari niya. Minsan isang gabi kung kailan maliwanag ang sikat ng buwan. Habang nakahiga siya sa duyan, nagtatabako, maya-maya ay may narinig si Lolo na tiktik papunta sa direksyon ng bahay nila Tio Jerry. Hindi pa nakaabot sa bahay nila, bigla itong tumahimik. Maya-maya na may narinig na naman siyang huni ng isang aswang. Malakas ito at nagmumula sa bahay nila Tio. Nang dahil do'y napatayo si Lolo sapagkat iba na ang pakiramdam niya. Aba, duda na ako nito ha. Ito na siguro ang hinihintay ko. Ang ginawa niya, kinuha ang mahabang itak na pagkatalas-talas. Sinuot niya yung jacket na pangsundalo at dahan-dahan naglakad patungo sa bahay ng buntis. Ingat na ingat siya nun upang hindi mapansin at sa talahiban pa dumaan. Pagdating niya sa di kalayuan mula sa bahay nila Tio Jerry, umupo muna si Lolo sa ilalim ng mga puno ng saging at duoy nagmatsyag. Wala siyang nakikita sa umpisa, pero habang tumatagal sa dilim, dahan-dahan niyang naaaninag ang figura ng isang aso sa kusina ng bahay nila Tio Jerry at Tia Matet. Di nagtagal noon, lumabas si Tio tapos umihi sa di kalayuan. Yung aso ay tumakbo at nagtago agad sa likod ng CR. Pagpasok ni Tio sa loob, lumabas naman ang aso na yon at bumalik sa pintuan. Dito na nagsabi si Lolo Paeng na hindi ordinaryong aso ang kanyang nasisilay dahil parang may utak daw ito na gustong pumasok sa loob ng bahay. Hanggang ilang sandali noon, dahan-dahan na tinutulak ng aso yung pintuan sa kusina. Kaso nakalak yun kaya hindi talaga mabubuksan. Dito na gumawa ng aksyon si Lolo Paeng. Dahan-dahan niyang nilapitan ng asong nakatayo sa pintuan. Nakakala mo tao. At nung matansya niyang maaabot na ng kanyang itak, walang kung ano-ano. Hinataw niya ito ng buong puwersa. Tinamaan sa tagiliran na halos mapuputol daw ito sa lakas. Kaya agad na tumumba sa lupa pagkatapos ay humiyaw ng pagkalakas-lakas. Sinundan pa ni Lolo ng makailang taga sa katawan lalo na sa leeg. Kaya ang nangyari, hindi na nakalayo ang nilalang. Nangisay ito hanggang sa mawalan ng buhay. Dito na nagising ang mag-asawa dahil tinatawag sila ni Lolo. Tay, anong nangyari? Eto, kanina pang paikot-ikot dito sa bahay ninyo. Wala ba kayong napapansin? Gustong makapasok eh. Kayo lang ang binabantayan. Ano yan, Tay? Ano sa tingin mo? Aswang? Tama ka. Aswang ito, anak. Siyang gumagambala dito sa inyo. Siguradong takam na takam ito sa bata kaya pabalik-balik. Eto, nadali ko. Aso lang sa paningin ko ito kanina, pero ngayon tignan nyo. Naging halimaw na. Aswang, Tay? Buhay pa ba yan? Wala na, mapuputol ng katawan yan. Magtawag kayo ng mga kapitbahay at mga taga-barangay. Kinakailangan nila itong makita at malaman. Sige po, Tay, magbibihis lang ako. Magdala ka ng ilaw dito, Matet, upang mabantayan ko ito. Sige po, Tay. Patay na ang aswang ng mga sandaling yon sa tindi ng ginawa ni Lolo Paeng. Pero upang makasiguro, tinali niya ang mga kamay at paa nito katulad sa baboy. Baka raw kasi bigla na lang mabuhay, tatayo at tatakbo. Binantayan at inilawan ni Lolo Paeng habang hinihintay ang mga kapitbahay. Makaraan ng ilang minuto,
Sa maniwala kayo o hindi, ayon sa kwento ng aking inay base sa salaysay ni Lolo Paeng, may usok daw na itim na parang usok ng gomang sinunog na lumabas mula sa katawan ng aswang. At eto pa, sa maniwala kayo o hindi, bigla na lang naging taong walang saklot ang patay na aswang na nakagapos sa lupa. Pagtingin ni Lolo sa mukha, naggulat siya dahil ang kabaryo nilang bagong saltang si Marjon. Hindi sila makapaniwala na aswang pala ang taong ito dahil nakikipag-usap naman siya sa mga tao at katunayan nakikipag-inuman pa sa iilang mga lasinggero. May lihim pala na kaya pala hinimas niya ang tiyan ng buntis ay dahil isa pala itong aswang. Ang problema, Sir Alex, dahil sa pangyayari ay nagkasala si Lolo Paeng sa batas. E paano kasi? Tao yung naabutan ng mga tao at ng mga taga-barangay sa bakuran nila na kanyang napatay. Kahit anong pagpapaliwanag ang ginawa nilang tatlo nun, kasi nga nakita rin ni Tio Jerry at ng kanyang asawang si Tia Matet na aswang ang wangis ng nakahandusay sa lupa kanina. Ngunit hindi sila pinaniwalaan, buhat ng imposible o manong mangyari yon. Nang dahil doon, dinala silang tatlo sa presinto at pinagpaliwanag. Dapat daw hindi pinatay ang isang magnanakaw kundi ipahuli para makasuhan. Yun kasi ang paniwala nila gawa ng hindi naman nila nasaksihan ang buong pangyayari. Si Lolo Paeng naman, napailing na lang sa sinapit. Siya lang ang kinasuhan dahil siya lang ang nakapatay kay Marjon. Kinabukasan ng pangyayari na yon, sinugod nila Tio Jerry at ng mga kaibigan nila na kapitbahay yung asawa ni Marjon upang paaminin at sabihing totoong aswang ang mister nito. Subalit hindi humarap, natakot kaya hindi lumabas ng bahay. Wala raw talagang binigay na detalye, basta iyak lang daw ito ng iyak sa loob ng kwarto. Magsalita ka, hindi namin kasalanang napatay ang mister mo. Alam naming may tinatago kayo. Ang mister mo isang aswang na kumakain ng sanggol kaya dapat lang din sa kanya yon. Lumabas ka at sabihin mo ang totoo. Kaso kahit ilang ulit silang nagsisigaw doon, hindi talaga humarap ang babae na tingin nila isa ring aswang. Ang mister naman nito, inabot ng ilang araw sa punerarya bago na ilabas. Nalaman na lang nila, inuwi sa pinanggalingang lugar kasama ang asawa at kailanman ay hindi na bumalik sa kanila. Hindi na nagpakita sa baryo nila Lolo. Sa huling bahagi, Sir Alex, nagdusa ang Lolo Paeng namin dahil sa pagtatanggol sa kanyang mga mahal sa buhay. Pinatawan ng kaparusahang kriminal, inasuhan gawa ng nakapatay siya ng tao. Karumal-dumal pa raw yung kanyang ginawa kasi nga halos maputol yung katawan ni Marjon na kabaryo lang nilang aswang. Yung mga taga-purinarya nahirapan di umanong ibalik yung mga sugat na sobrang lalaki. Sa nangyari, masakit man ay tinanggap na lang ang sintensya sapagkat wala rin talagang laban dahil kulang sa katibayan. Sa batas, wala namang aswang-aswang. Kaya nang dahil do'y nakulong si Lolo Paeng, nagdusa ng ilang taon sa bilangguan. Ngunit alam nilang tatlo na mga nakasaksi, ang napatay ni Lolo Paeng ay hindi lang basta tao kundi isang masama at mapaminsalang aswang. Na kung hindi niya umano napatay yon, baka ang buntis at ang sanggol sa tiyan na ang nadali. Kung minsan nga naman, ang kapalaran ay sadyang mapaglaro. Kahit sakop ng dilim ang iyong nakalaban at napuruan, maaari mo ring pagdusahan sa bilangguan
Dahil ang mga bagay na may kaugnayan sa hiwagat kababalagan, walang sapat na katibayan. Hindi sukat akalain nila lolo na gano'n ang magiging kahinatnan sa kabila ng kanyang kabutihan. Na kung may kakayahan lang daw siyang makita ang hinaharap, di sinsanay inilibing na lang niya ang aswang nang walang nakakita. Ngunit ang tadhana talaga. Walang makapagbabago sapagkat ito'y nakaguhit na. Hanggang dito na lang ang kwentong ito. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli. Jansel ng Zamboanga. At ngayon ay madako na po tayo sa ating membership shoutout sa mga kaibigan. Unang-una, nagpapasalamat po ako kay Madam Samantha Cruz na super idol ang pinili, no? Thank you po ma'am. Binabati rin natin si Ajaber Amindato, 2 months sa member na. Kay Cheng's Channel 15 months, kay Samantha Cruz na isang super idol, yan. Kay Susana Dorn 6 months member na. Luis Elmido na 25, kay Rancid Horror Story 6 months. Kay Story Hike Subtotsky 35 months member na. Mr. L 3 months. Kay Jeffrey Bunyad 24 months member na. Rose Kim 17. Kay Mike na 32 months member na. Rosary Jayarante 8 months. Kay Jim Semilia 30 months member na, last but not the least. Kay Madam Christine Ozon na 50 months member na, no? Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagtangkilik at pagsuporta po sa ating munting programa. God bless po sa inyong lahat at more blessings to come sa inyo. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.